Mamomonetize ba at kikita kung magbo-boost post sa Facebook? Yan ang pag-uusapan natin. Talaga namang maraming naguguluhan. Actually, this is my part 3 about sa Facebook boost post. This is the part 1 and this is the part 2. At ngayon nga, pag-uusapan natin kung mamomonetize ba at kikita kung magbo-boost post sa Facebook. Para saan ang boost post? Babayad ba talaga? Mamomonetize ba? Kita ba? Kasali ba sa requirements? Negosyo lang ba ito? Walang negosyo. Pwede bang gamitin yan? Okay lang bang wag i-avail ito? Ano ang dapat tandaan bago ito gawin? So, ito nga ang boost post ay isang feature ng Facebook para sa gustong magkaroon ng post reach lalo na sa negosyo. Or kahit walang negosyo, pwede rin itong gamitin. Yes, para makita ka ng mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Tulad na lang sa video reels kong ito na maraming nag-react sa comment section na may bayad daw. Oo naman, syempre meron. At makikita mo naman yan after mong pindutin ang boost reel. Obvious na merong bayad. Bago natin ipagpatuloy ang video na to, don't forget to click the like button. Thank you so much. Kapalit ng serbisyo ng Facebook dahil nag-boost post ka, syempre magbabayad ka. Depende naman sa budget mo kung sino, anong edad, at saang location mo gustong i-boost post. By the way, para mas marami ka pang malaman about sa boost post, this is my full tutorial guide about yan. Link and comment section and description box below. Ngayon, mamomonetize ba kapag ka nag-boost post? Sad to say na hindi. Ito, basahin natin. Eligibility requirements for videos on demand. Ito yung sa in-stream ads. Take note na kapag ka mamonetize ka sa in-stream ads, matik na mamomonetize ka rin sa Reels. Basta nag-upload ka ng Reels video. So, basahin natin. 60,000 total minutes views in the last 60 days. This can include on-demand video. This doesn't include minutes view from cross-posted or paid watch time. Yun nga, hindi kasali. Basta nagbayad ka kay Facebook, hindi ka kasali for monetization. For example naman na alam na natin na hindi ka mamomonetize kapag gumamit ka nun, pero nag-boost post ka pa rin. Ito naman ang mangyayari. Tataas ang post reach mo. Magkakaroon ka rin ng engagement. Kung meron kang budget para dito, so commonly, ginagamit ito ng mga merong business pages. Like yung mga kilala nating brand. So yun nga, hindi ito qualify for requirements. And afford itong gamitin ng merong mga negosyo. Dahil need nila ito for sales and post reach. Bago natin ipagpatuloy kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to click the share button. Pwede mo itong i-share sa mga kakilala mo. Okay lang naman na huwag mag-avail nito dahil hindi naman ito requirements. Hindi mo naman ito kailangan kung hindi mo kakailanganin. By the way, ito ang video ko about sa boost post. Kung ano ang advantage at disadvantage ng paggamit nito. Link in description box and comment section. So ito lang ang dapat tandaan. Ito ay may bayad at hindi libre. No-notice mo naman yan dahil kapag ka naklik mo yung boost post, tatambad sa'yo yung duration. Bago pa matapos ang video na to, isi-share ko muna itong Facebook page ko, Bobtin TV. Diyan ako nag-upload ng regularly ng mga Reels tutorial video. Don't forget to visit. Thank you. Ang iniisip kasi ng ilan kapag ka pinindot yung boost post, magbabayad agad-agad. No. Magsiset up ka pa ng target audience, location, age, at yung budget. Di lang yan agad-agad na bayaran na agad. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Dapat bang mag-boost post? Yes or no? Comment mo na yan down below. Don't forget to subscribe for more videos. Salamat for watching.